Good morning. Magmamarites lang ako. Charot. Kain tayo. Meron akong coffee. As normal, kopi ko. Meron akong skyflakes. Tsaka eggnog. Yan. Ito ang breakfast ni Buntis. Yan ni Buntis. Yan, medyo marites ako. Hindi comment lang actually. And parang naluloka lang ako sa mga, ano i-address ko to sa mga kabayan na may mga jowa or gustong magkaroon ng ibang lahi. Especially sa katulad ng lahi ng asawa ko, mga Indian. Tungkol to sa mga sa mga single mom. Totoo to, reality. Sa lahi talaga ng mga Indiano, hindi talaga nila basta katanggap-tanggap ang mga dalagang ina. Mm. Tsaka yung mga walang pinag-aralan. Kasi sa kanila, di ba arranged marriage yung iba. Dapat kung ang mapapangasawa mo ay engineer, doktor, dapat ganong level din to the highest. Ganon. Pero kung ikaw nga, katulad sa Pilipinas, maraming mga dalagang ina, hindi yun basta-basta tinatanggap nila. Ganun. Good morning. Dumating na ang mundo. Wala pa naman, maaga pa naman. Dumating na lang sila. So, masama ako mga dalagang ina, diba? Pero hindi yun, para sa akin na, hindi nakaka-proud ang maging dalagang ina, lalo na kung iba-iba yung ama. Okay, ang nakaka-proud na maging dalagang ina kung kahit iba-ibang ama yan, pero napatapos mo, napag-aral mo, may magandang buhay yung mga bata. Yun ang nakaka-proud. Karamihan kasi na nakikita ko, hindi ako perfecto ha, comment ko lang, para din to sa dignidad nating mga babae at lalo na mga Pilipina. Pinagpapiyastahan tayo sa social media. Hindi nyo naman kailangan ipagsigawan na kayo ay dalagang ina. Kasi, totoo yun. Kahit maging pagsigawan nyo yan, pag yan nalaman ng angka ng lalaki, lalo na kung hindi naman kayo kayang ipaglaban, hindi kayo tatanggapin ng pamilya. Marami ako nakikita nagpo-post sa Facebook, ay sa TikTok na mga dalagang ina, nagpo-post sila na proud ganto, proud ganyan. Tapos, bakit hindi daw sila? Good morning. Good morning. I'm filming video. Good morning, guys. So, maraming nagaano na dalagang ina na ganun. Tapos sabi doon sa mga post nila, hindi daw sila tanggap ng mga magulang ng mga jowa nila, mga Indiano and everything. Talagang hindi kayo tatanggapin kasi talagang alam mo, iba kasi ang kultura nila. Iba talaga. Pero kung halimbawa kayo ay nananahimik, mga relax lang tayo, ganyan. Tapos hahayaan natin yung mga jowa natin na magpaliwanag or something. Minsan sila yung gumawa ng paraan, effort kung ipaglalaban kayo. Balang araw matatanggap din yun. Pero kung lalabanan nyo, magpo-post kayo ng ganito na ganyan, hindi kasi natin sila kakultura. Iba sila. Iba silang kultura. Hindi sila katulad natin na lalaban sa biyanan, ganun. Talo na sa mga sa mga Indianong lalaki, magulang nila ang sinusunod nila. Kaya mahirap kayong ipaglaban. Pwede naman tayong maging proud. Pwede naman kayong maging proud. Okay, pwede yun. Kaya lang, ang dapat, syempre, manahimik lang tayo. Hayaan natin na maging successful ang mga bata, maging successful tayo. Ganun. Pero kung ipagkakalandakan mo sa social media na dalagang ina ka, ng 3, 2, 5, ganun. Tapos may jowa kang pana, hindi ka talaga jowa kang dyan, hindi ka talaga bitatanggapin, be. Kailangan, tahimik lang tayo, wag tayo lalaban sa kanila. Tsaka, kasiraan talaga yun sa kanila. Parang kahihiyan. Nakakita ko, nagpo-post sila. Kahihiyan talaga sa mga Indiano. Yung yung mapapangasawa ng mga anak nila ay dalagang ina. Pero may mga ipinaglalaban. Tinatanggap yun kung makita ng pamilya ng lalaki na mabuti ka naman, ah, okay naman. So, tatanggapin ka nila. Kaya lang siyempre may mga lalaki din na walang mga bayag, hindi ka talaga ilalaban. Pero para sa'kin bilang babae, kaya maraming sikat tayo be, sikat tayo ng mga Pilipino sabihin ng mga dalagang inanakan lang, ang sakit sa puso, gano'n.
maging ano, proud ako sa mga single mom na nakapagpatapos ng mga anak, nakapagpa-graduate na wala yung mga kuwentang tatay, carry pack yun. Pero kung sasabihin mo sa social media na may 2, 3, 4 na anak ka, tapos may jowa kang Indiano, jowa kang ibang lahi, ay para namang hindi nakaka-proud yung gano'n. Puwede naman tayong maging silent lang para sa gano'n, para din sa sarili nating dignidad, yun lang.